Apostle Paul in Romans chapter 8 verse number 37, tayo raw po, kasi sabi diyan, di ba, we. So meaning, kasama siya yung mga Kristiyano noong panahon, di ba, nila Apostol Pablo, at tayo po na nabubuhay sa panahon ngayon, tayo po ang tinutukoy ng Bible that we are more than conquerors. So yan po ang ating pag-aaralan for this evening. Tayo po muli ay manalangin. O aming Diyos na banal at makapangyarihan, Lord, bigyan mo po kami ng wisdom. Bigyan mo po kami, Panginoon, ng right spirit while studying your word. Kailangan po namin, Panginoon, ang inyo pong gagawing pagkilos. Kaya narito po kami, gathering together in your name, na kundi alam po namin, Panginoon, na ikaw ang siyang magbibigay kasapatan sa amin. Pagpalain mo po ang aming ginagawang pagtitipon. Sa iyo po namin pinagkakatiwala ang aming gagawing pag-aaral. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ni Kristo Jesus. Amen. Amen. So the title of our message is We Are More Than Conqueror. Well, actually, kung talagang, kumbaga, nanamnamin po natin, ito pong verse number 37, na sinasabing we are more than conqueror, hindi lang po tayo sa idea na victorious. Kung yun po ang ating pong, di ba, pagbabasihan ng ating pong pamumuhay, mga kapatid, ang Kristiyano ay hindi lang dapat tagumpay, kundi mananagumpay. Ang ibig po kasi sabihin ng tagumpay, parang meron pong pangyayari o sitwasyon na humarap tayo sa pakikipagbaka, nanalo. Okay? So ang tawag sa atin ay victorious. Pero alam naman po natin, mga kapatid, na hindi po tapos pa ang laban ng mga mananampalataya. Hindi pa po tapos yung ating pong pakikipagbaka. So meaning, mas tama po sigurong isipin na kesa victorious, tayo po ay conqueror. So ang sabi kasi ng Bible, we are more than conqueror. So meaning, parang ito po ay progressive. Diba? So parang sinasabi ng Bible na nananalo tayo palagi. Kumbaga tayo ay mananagumpay. Kung meron mang battle, magtatagumpay tayo. Diba? Kung meron man tayong kakaharaping kalaban, magtatagumpay tayo. So meaning, anumang kaharapin ng mananampalataya, ang sabi ng Bible, tiyak na tayo po ay conqueror. Well, in fact, ang sabi nga ni Apostle Paul is, we are more than conqueror. Kaya nga sana po, yan yung bagay na dapat nating maunawaan dito po sa ating ginagawang pag-aaral. Number one, na nakita ko po rito, it must be manifested. Sabi kasi ng Bible, nay, in all these things, we are more than conquerors. Ito po dapat ang makita sa buhay ng mga mananampalataya. Alam niyo po, hindi maganda na tayo po ay, kumbaga, laging nandoon sa espiritu ng matamlay o kaya sa espiritu ng parabang talunan, bigo sa buhay. Naniniwala po ako na may mga pangyayari sa buhay natin na talagang tayo po ay lumulungkot. Tayo po ay nakakaramdam ng parabang, sabihin na ho natin, pakiramdam ba na parang hindi na natin kinakaya yung sitwasyon. Pero mga kapatid, pagpapayagan po natin na ang ating kalagayan ay manatiling ganon, abay, kokontrolin na po ang buhay natin ng sitwasyon. Lahat na nang gagawin natin, iisipin natin, hindi na magiging okay. Lahat ng gagawin po natin, iisipin natin, hindi na magiging maayos o kaya hindi na tayo magtatagumpay. Mananatili na tayong bigo, mananatili na tayong, di ba, doon sa ideyang wala nang magiging tagumpay pa ang buhay natin. So wag nating payagan na yung mga negatibong pangyayari sa atin ay kontrolin yung ating buhay at yung ating pong kakaharapin. Ako po'y naniniwala, mas masarap na ilagay natin sa isip natin na tayo po ay more than conqueror. Kaya nga dapat po bilang mananampalataya, ito po ang nakikita sa buhay natin. May hirap man, mga kapatid, meron man tayong nararamdaman sa katawan, meron man tayong pinagdadaanan sa buhay, ang tama at ang mabuti pa rin makita sa buhay ng mananampalataya ay yung buhay na tagumpay.
Diba? Kaya lang, katwiran ng iba, Pastor, mahirap naman yatang magsaya nang alam mo namang bugbog ka sa problema. Ang hirap naman yata na tumawa, ang hirap naman yata na i-compose mo yung sarili mo para niloloko natin yung iba. Well, mga kapatid, hindi tayo nanloloko doon sa idea na sinasabi natin wala tayong problema. Ang idea na tinutukoy ko po na dapat nagmamanifest sa buhay natin na tayo po ay more than conqueror sa idea na kahit may problema, yung aura ng mukha natin, hindi mukhang bigo. Yung itsura ng pamumuhay natin, hindi itsura na parang talunan. Kasi po, magkakaroon ng contradiction. Bakit po? Kasi sabi ni Apostle Paul that we are more than conqueror. Tignan po ninyo. Yung idea ba nung sinabi po rito, yung verse number 37, nay, in all these things, ano ho, kumbaga pag ako nag-aaral, isa ho sa mga gusto kong binabalikan Pag may mga ganyan po mga, di ba, pangungusap, ang sabi kasi dyan, nay, in all these things. So meaning, meron na naman siyang tinutukoy na yung salitang these things. Ano kaya yon? Patignan po ninyo. Sabi po kasi dyan, sa verse number 35, who shall separate us from the love of Christ? Ano ba o sino ba ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Sabi po ng verse 35, tribulation? Yan ang tanong ni Pablo Di ba? Yung pag-ibig ba ni Kristo ay mapaghihiwalay tayo dahil po sa tribulation? Pangalawa, distress. Pangatlo, persecution, famine, nakedness, peril, or sword. So as it is written, verse number 36, for thy sake we are killed all the day long. So meaning, yung sinasabi ni Apostle Paul that we are more than conqueror, not because walang mga opponents. Hindi ibig sabihin walang pressure. Hindi ibig sabihin walang problema. Mga kapatid, nililinaw ko nga po Hindi ho tayo nandadaya, hindi ho tayo nagsisinungaling o napagpapanggap sa iba na parang ang saya-saya ng buhay natin samantalang walang makain. Ang tinuturo lang po rito ni Apostle Paul, hindi po kasi basihan ng pagkabigo, yung ikaw po ay nakakaranas ng kahirapan. Kasi si Job, dumating din sa point na walang makain. Si Job, wala rin po ma-consider na kaibigan dahil iniwanan siya. Pamilya, hindi niya rin masabing mahanap na saan yung pamilya. Namatay ang lahat ng anak, na yung asawa pa niya, negatibo pa sa Panginoon. So anong ibig ko pong sabihin? Hindi po ibig sabihin na kapag tayo nakakaranas po ng talagang sakit at hirap, ibig sabihin na nun, alunan na tayo? Hindi po ganon. Si Pacquiao ba, pag lumaban ng boxing, pag nasuntok siya at nagka-black eye, talo na ba kagad yun? Tandaan po ninyo mga kapatid, hindi porket may sugat sa boxing, talo kagad. Hanggat nakatayo pa yan, hanggat matigas pa ang, ang kamay niyan, hanggat lumalaban, hanggat sumusuntok ka yan, hindi pa ma-i-declare na talo. O kaya hanggat hindi siya na-knock out or hindi pa natatapos yung rounds na dapat nilang i-accomplish, ako naniniwala, hindi pa siya defeated. Kaya nga, yun ho yung makita sa buhay po ng mga mananampalataya na kung meron man po tayong ganong sitwasyon, it doesn't mean tayo po talunan. Kundi ang gusto lang pong ituro ni Apostle Paul dito that we are more than conquerors. So meaning, yun ang dapat ma-manifest sa buhay ng mga mananampalataya. Opo lahat naman sabi ko nga lagi kong binabanggit, hindi lang naman Kristiyano ang nauubusan ng masasabi po nating, supply ng pangangailangan. Hindi lang naman yung mga nasa church. Even yung mga nagtatrabaho sa secular, yung mga unbelievers, yung mga walang Kristo, yan din ang sigaw, pagkain, kagalingan. Parehas lang po natin. Pero yung idea po na, it must be manifested, dapat ang Kristiyano, iba. Dapat ang mananampalataya, hindi kagaya ng reklamo ng mga unbelievers. Dapat ang Kristiyano ang nakikita sa buhay natin na kahit nagdidildil tayo ng asin, ang buhay natin masaya pa rin sa Panginoon. Kaya nga alam niyo po, napakabait ng Diyos sa atin Ang Panginoon,
never na tayo po ay pinabayaan. Malabo po yan mga kapatid. Hindi po tayo pinababayaan ng Panginoon. Kaya nga anong sabi rito? Who shall separate us from the love of Christ? Diba? Binanggit ni Apostle Paul. Tribulation, ang dami. So hindi ho ibig sabihin, diba, walang hirap si Pablo. Walang hirap yung mga Kristiyano noon. Terrible yung kanila po pinagdadaanan para po sa gawain ng Diyos. Kaya tayo po, yun sana, di ba? Sabi ko nga, lahat, ang reklamo, ang mahal ng pamasahe. Ang lahat, ang reklamo, ang mahal ng bilihin. So marami tayong mga, di ba, disgusto sa sitwasyon ngayon, pero kesa reklamo ang lumabas sa bibig ng mga mananampalataya, hindi ba pwedeng pasalamatan muna natin ng Diyos? Dahil sa kabila ng maraming pwedeng mangyari sa atin, ito pa rin po tayo magkakasama sa gawain, nakapag-aaral ng salita ng Diyos at kahit papaano, nakakauwi pa tayo ng bahay, kasama pa natin pamilya natin, may nakakain tayo. Diba? Yun dapat ang makita sa mga mananampalataya. Opo, marami tayong pwedeng ireklamo eh. Marami tayong pwedeng isumbat. Marami tayong pwedeng, alam mo, ikainis. Pero bakit yun ang ipakikita natin sa iba? Di ba't ang maganda, dahil tayo po anak ng Diyos, nasa atin ang pag-ibig ni Kristo, kaya na sinabi ni Pablo, hindi ho dapat mangyaring ang makita sa atin puro kabiguan. Sigurado naman ho, marami rin naman tagumpay na nangyari sa buhay natin. Yung tayo lang po nakakilala sa Kanya, isang napakalaking pagbabago at napakalaking tagumpay na yan na tayo po nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya yun po sana man lang, di ba, ang isipin natin that we are more than, not just conqueror, but more than conqueror. Try to imagine that. Yan ang kalagayan natin Diba? Yan dapat ang maging makita sa buhay natin na tayo po ay, kumbaga, mananagumpay. Pangalawa, not only it must be manifested, but also it must be maintained. Dapat po ang buhay ng Kristiyano ay nasa kalagayan, lagi po tayong nagtatagumpay. Alam niyo, sabi kasi ni Apostle Paul, as it is written, for thy sake we are killed all the day long. We are accounted as sheep for the slaughter. Verse number 37, ito yung ating passage. Nay, in all these things, we are more than conqueror through Him that loved us. And for I am, tignan po ninyo, verse 38, for I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things to present, nor things to come. Anong ibig sabihin? Kahit magbago. Okay, pakinggan po ninyo. Ang ikot ng mundo, mawala na sa normal. Hindi na nga po normal ang buhay natin Diba? Tingnan nyo itsura ng mga tao paglabas ng bahay, mga nakamaskara. Diba? Minsan magkakasalubong na kayo, tititigan mo pa kung kilala mo siya kasi halos mata na lang ang nakikita. Diba? Kanina may nakita ako dyan po sa may MCU, yung mga, diba, yung taga-Skybag, si Ate Edna, tinitignan ko siya, hindi niya ako mabate, pero siya nakikilala ko ako, hindi niya ako makilala. Nakasumblero, tapos naka-face mask, halos hindi na kami magkakilala. Hindi normal ang nangyayari sa atin, hindi normal ang sitwasyon ng bawat isa, pero mga kapatid, kailangan po nating i-maintain sa kabila ng hindi po ayon ang nangyayari. Kaya nga sabi ng Apostle Paul, for I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor death, nor height, or nor any other creature shall be able to separate us from the love of God, which is the Lord Jesus Christ. So anong ibig sabihin po nito? Hindi po natin dapat payagan na agawin ang nangyayari sa kapaligiran yung ating pong kalagayan. Anong sabi ng Bible? We are more than conquerors. COVID lang yan Kristiyano tayo Hello? COVID lang siya, may Kristo tayo.
Sakit lang siya. May makapangyarihang Diyos tayo. Meron tayong divine healer. Kaya huwag tayong pumayag na dahil kay COVID, ang buhay po natin, magmistulang wala ng pag-asa. Sabi ko nga, sige po, makaligtas tayo kay COVID. Huwag tayong lumabas ng bahay. Okay? Huwag tayong pumunta ng mall. Huwag tayong mamalengke. Pero hindi po ibig sabihin, exempted na tayo sa ibang sakit. Hindi ka nga nagka-COVID dahil hindi naging normal ang pagkain mo, hindi naging normal yung activity ng buhay mo, diba? Tumaas ang dugo, nagkaroon ng ibang karamdaman. So, natakot lang tayo sa isang kalagayan, pero hindi rin naisip, marami tayong pwedeng kaharapin. Ano ibig sabihin? Huwag tayong pumayag dahil sa hindi na normal ang nangyayari, magpigtalunan po tayo. It must be maintained. Panatiliin natin kung nasa bahay, dapat ang Kristiyano matagumpay. Pag nasa church, dapat ang Kristiyano matagumpay. Pag nasa trabaho, dapat ang Kristiyano matagumpay. Kapag nag-aaral, dapat ang Kristiyano matagumpay. Kahit module pa yan, kahit online pa yan, kahit virtual pa yan. Diba? Kahit mahirap ang pagkain, dinideliver yan. So wag nating payagan na yung abnormal na sitwasyon mawala sa atin o agawin sa atin yung ating posisyon. Diba sabi ng Bible, we are more than conqueror? Papayag ba tayo agawin ni COVID? Papayag ba tayo agawin ng mga abnormality sa nangyayari sa atin? Wag. Wag po nating payagan mga kapatid. Sapagkat naniniwala po ako na tayo po ay tinalagan ng Diyos. Bukod sa tayo po ay nilinis, inibig, tayo po ay binigyan ng Diyos ng magandang kalagayan. Kaya nga, hindi ho biro yung tawaging we are more than conquerors. Kaya ito ho sana ang isipin natin. Dito tayo dapat lumalakad at ito po dapat ang ating ipinamumuhay. Yung tayo po ay, manatiling mananagumpay sa mundo ito. And then number 3, it must be motivating. Sabi niya rito, neither nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus, our Lord. It must be motivating. Anong ibig ko pong sabihin? Tayo po, bilang mananampalataya na kagaya ni Apostol Pablo, ang sinasabi niya rito, nay, and all these things. Hindi po pwede. Anong ibig sabihin? Gusto niya tayo i-encourage. Mamili ho kayo. Mamili po kayo. Diyan po sa binanggit niya sa verse number 35. Who shall separate us from the love of Christ? Mamili po kayo. Ano gusto niyo rito? Tribulation? Peril? Famine? Distress? Persecution? Nakedness? Sword? Mamili po kayo. Pero titiyan ko po sa inyo, lahat yan, kaya ho nating malampasan. Lahat yan, kaya po nating daigin. Hindi dahil malakas tayo. Hindi dahil magaling tayo. Hindi dahil nakahanda tayo. Alam ko po, kaya natin kaya yan because we have the love of God. Kasi sabi ng Bible who shall separate us from the love of Christ? Again, ang basis kung bakit tayo nakakapanatiling matagumpay kasi nasa atin ang pag-ibig ng Diyos. Hindi yung pag-ibig natin sa Diyos. Kasi pag ang pag-ibig natin ang naging basihan ng tagumpay natin, mga kapatid, titiyahin ko po, bigo tayo. Opo, bigo tayo. Bakit? Ang pag-ibig ng tao nag-iiba. Ang damdamin ng tao sa Diyos, nag-iiba. Kaya nga, buti na lang, ang dahilan ng ating pong pananatili at ang dahilan ng ating pananagumpay ay hindi po yung ating damdamin o pag-ibig, kundi yung pag-ibig ng Diyos na nasa atin. At ang pag-ibig ng Diyos kahit kailan, hindi po nawawala. Kaya nga, yun yung sinabi ng Bible who shall separate us from the love of Christ? Diba? Anong sabi ni Pablo? Diba? For the love of God constraineth us.
Ang pag-ibig ng Diyos ang siyang pumipilit. Ang pag-ibig ng Diyos ang siyang humahatak sa atin na manatiling maglingkod sa Kanya. Kaya nga alam niyo po, ito yung natutunan ko lang sa buhay ko sa ministry. Kung ang basihan ng pananatili sa gawain ay yung damdamin natin o kaya yung nangyayari sa paligid, siguro po, wag na ho tayong magpaligoy-ligoy pa. Kung kayo po nakakaramdam na pag meron po kayong mga bagay na nakikitang hindi ayos, hindi tama, kapag kayo po nakakarinig ng mga bagay ng kasiraan o kaya kapintasan ng iba, naapektuhan po kayo. Yun yung gusto kong tumbukin. Parehas po tayong tao. Kung kayo po nakakaramdam, pare-parehas po tayo, kami rin nakakakita ng kapintasan, kami rin po nakakarinig ng mga pangit na salita. Pero alam niyo po, salamat na lang, sapagkat ang basihan ng ating paglilingkod, hindi po yung damdamin o nararamdaman natin. Ang basihan ng paglilingkod, yung pag-ibig ni Kristo sa atin. Dahil bakit? Nakakahiya na alam mo naman sa sarili mo na hindi tayo karapat-dapat, inibig tayo ng Diyos. Tapos yung pag-ibig niya, susuklian natin ng kamuhian. Mga kapatid, naniniwala ako, kung matino ang isip natin, hindi ho natin gagatihan ng Diyos ng kasamaan. Yung kanyang pag-ibig, susuklian po natin ng mabuting bagay. Ano ba yung mabuti para sa Panginoon? Yung maglingkod tayo sa Kanya. Kaya nga, yun ho yung bagay na sana maintindihan po natin kung papaanong si Pablo sa kabila ng maraming kanyang pinagdaanan, nagpapatuloy. Nakatayo, naglilingkod. Bakit? Sapagkat alam niya, nasa kanya ang pag-ibig ni Kristo. Alam niyo po sa ating pagluluto, sabi ng 1 John chapter 5 and verse number 4, "For whatsoever is born of God overcometh the world. And this is the victory that overcometh the world, even our faith." Sabi ko nga, hindi po pwedeng ang Kristiyano matalo. Hindi po pwedeng ang Kristiyano maging bigo. Opo, pwedeng magmistulang talunan ang buhay natin dito sa lupa, pero hindi po tayo pwedeng matalo ng kaaway sapagkat higit ang Panginoon kahit sino pa man sa mundong ito. Greater is He. Tandaan niyo po yan, mga kapatid, yung tinanggap natin sa ating puso. Kaya nga sana sa ating pong naging pag-aaral for this evening, tayo po ay napagpala ng salita po ng Diyos. Salamat.